ginagawa ko lang. Diretsahin kita. Sabi niya, ang pinaka-suspect niya is Mr. Bong Pineda. Yes, sir. May kaibigan ba kayo ni Bong Pineda? Hindi, sir. Hindi. Hindi po, sir. General Kaskulan. Hindi din, sir. Oo. Naging chief PNP mo yun, hindi mo kilala. Hindi, kaibigan mo, bata ka ba? Hindi, sir. Hindi. Hindi Sino po, sir. naglagay sa iyo SPD ng Kalamba? During the Laguna. time of General Eliazar po, sir. General Eliazar. Yes, sir. O ito ngayong mga kaso ni Julie Patindungan na apparently parang gawa-gawa lang daw. Sabi niya itong para i-pin down yung tao niya. Ano masasabi mo doon sa mga kaso na hinaharap ni Patindungan? Yung mga double attempted murder, frustrated murder? Wala akong masasabing may kinalaman. Hindi mo time yon? Hindi po, sir. Okay. Sige. Yes, sir. Satisfied ka, Mr. Atunghang? Doon sa... kung magtanong ka, you direct it to Your the Honor. chairman. Senyor, Ako na magtatanong sa Honor. kanya. Ano ko lang dito? Number one, yung sinasabi niya selective ang isip niya, ang utak niya, nung ano po na sabi niya, hindi niya matatanda na sinabi niya yung dudukutin. Nung sinabi niya po yun, kaya ang daming accomplishment na nahuli dahil hindi nga ako pumapayag sa ganyan. Pwede niyo, kung sinasabi niya, hindi niya matanda na sinabi niya, pwede niyo natin tanungin yung NBA dito, baka narinig. Ang mga tao ko lahat kasi narinig eh. Number two, yung ano po, Your Honor, yung sa Laguna, sa Lipa, yung sinabi niyang halos tapos na yung pinakita niya sa akin picture. Hindi siya humihingi ng pera nun, nag-donate lang ako. Ang sabi lang niya, akuin ko lang daw akuin ko lang daw na ako nagpagawa lahat. Sabi ko, hindi ko makita logic. Kaya tinawagan ko si Atty. Carol. Kasi si Atty. Carol lang kakilala nila, tsaka si Joseph eh. Never ko siya kilala, kaya sabi ko, nakita ko lang siya once, twice nung lumapit, hindi ko alam pangalan niya eh. Natanda ko lang mukha niya. Nung nakita ko, ikaw pala PD ngayon, Colonel. Tapos nagulat ako, ba't gusto niya ako magsinungaling agad? Eh, ba't sanay ka magsalita magpagsinungaling ng tao? Yun na ano ko, tapos nalabas mo mga testigo mo, puro nagsisinungaling. Alam naman natin, dadamay mo pa yung mga pulis, di ka naawa. Kasi utak pulis din ako eh. Pareho tayo eh. Nakita niyo naman, Your Honor, di po ba? Nakita niyo naman siya magsalita. Colonel ka, PD ka, hilaw ang salita mo. Ito terminology na natin. Thank you for that. Anong reaction mo? Sir, yung sinasabi na makakalimutin ako, siguro, sir, sasabihin ko, slip of a tongue. Kasi, sir, pero kung talagang didiretsuin kung yung sinasabi ni Mr. Atong na dukutin, hindi sana ginawa ko na, sir, ba't pa kami nanghuli? Nanghuli po kami. Ito ha, hindi siya sabihin nga, posibleng nadukot dahil nga mayroon tayong nahanap ngayon na 34 na tao. O, sir, pero wala po akong Kaya kinalaman. very sir. crucial yung statement mo na pagdudukutin na lang natin mga yan dahil nga may nahanap tayong 34 na Yes, tao. Pero wala po akong kinalaman doon, sir. Ang pinag-usapan lang namin doon, sir, yung involved sa cloning. And nahuli po na amin yon, nakasuhan. After that, wala na po kaming kinalaman, sir. Ito yung Cloning operations yun. cloning operation lang, sir. Okay, we'll take that up later. Meron tayong kaso dyan. Mag-update na sa DG about that. So ano pa? Wala na po, sir. Thank you. Opo, sir. Salamat ha. But before yung kay section, mamaya kay section, pwede tapusin muna natin itong, sana yun, nawala na yung magkapatid na dalawa kanina dito. Balik muna kayo, kasi hindi pa kayo tapos. Pag ganun-ganun tayo eh, that's normal for a hearing na, sir. Ay, yan na, sir. Sir. Balikan natin kasi naputol ka. Na binagbigyan natin si Mr. Atong Ang na magsalita. Saan ba tayo last? Ano yung sinabi mo kanina? Doon po sa, kay Michael Calaveria po. Ha? Kay Michael Calaveria po. Michael Calaveria po. Claveria.
Doon ito nangyari, sa loob ito ng sabungan o sa safe house o sa police station? Sa loob po na sabungan nangyari po yun. Okay, sige, tuloy mo. No, nung pong, nung binitbit na po nila kami, yun Pero bago ka mga patuloy ha, do you confirm or deny na ikaw ay konbiktado ba ito o napaila na ng kaso? Convicted po your Convicted ka ng drug case noong 2002? Opo. Na ano lang po ako doon, Your Honor, na para pong nasa up lang po kami doon. Para pong na-sit up. Opo. Pero gumamit ka talaga noon. Noon po. O, gumamit ka. Pero hindi na po nitong Okay, anyway, that's kung lang yun. Or character reference lang yun. 2002 pa yun eh. Opo. Itong iniimbestigahan natin ngayon, 2021 na mga kaso ito. Ba't Apo. lang? Wala pang tukhang noon. Uplan tukhang. Wala pa. Kaya pala tumaba ka na ngayon, no? Wala, uminto ka na, no? Para, no? Kapal na yung pisngi mo. Mataba ka na. Okay na. Sige, continue. Nung pong kinuha po nila kami, habang binabiyahe po nila kami, yun nga po sabi sa amin na bakit si Boss Atong daw ang bilangga namin. Bilangga po daw namin si Boss Atong ay father po daw si Boss Atong. Sabi ni Michael Calaveria po. Michael Claveria. Tapos may sinabi ka pa kayo na alam nyo ba na 5,000 lang? Opo. Ano ba sabi? Sinabi po nila sa amin na sabi, alam niyo ba, tumawag sa akin si Boss Atong, 5,000 lang isang ulo yung binabayaran sa inyo. Pero sa ganun man, hindi namin kayo para patayin. Ang sabi sa amin po, papipiliin namin kayo. Kaso o patay. Ano pinili mo? Ay syempre po, sa amin po, ay kaso na lang po, kaysa patayin po kami. Okay. Tapos, saan na kayo dinala? Nung dinala po kami sa safe house nila. Safe house. Apo. Alam mo Sa anong safe tinatawag house? pong bahay po. Ha? Ano lang po siya eh. Bahay lang po siya eh. Safe house ng mga pulis. Parang ganun na po. Tawag nila sa kanilang safe house. Gaano kalayo galing sa sabungan? Mga 15 minutes po. 15 minutes. Apo. Dinala kayo doon. Apo. Oh, ano nangyari pagkatapos? Dinala po kami doon na yung mga mag-aalas 6 po ng umaga. Tapos nilabas po kami alas 10 na po ng gabi. Sige, tuloy. Nung pong nilabas po kami nila, nagpunta po kami dito sa may parting pagsangan po. Naghanap po sila ng pagtitigilan. Nakakita po sila nung nag-aantay po doon na single na isang barangay tanod po. Ngayon po, doon po sila tumigil. Hanggang doon po kami pinicturan. Pinicturan. Opo. Bakit? Nagtanim po sila sa amin. Ng Ng drugs ano? po. Drugs po. Drugs. Opo. Sa Pagsanhan, Laguna. Opo. So galing sa galing sa sabungan, diretso kayong safe house. Opo. Pagkatapos sa safe house, pumunta pa kayo sa Pagsanhan, Laguna. Opo. Doon po Doon na kami kayo pinicturan po. pinantingan ng droga. Opo. Sabi po daw, doon po daw kami nag-transaction. So, pagkatapos noon, Pagkatapos po noon, dinala na po kami sa, pinaihi po kami, tapos pinatignan. pinaihi Opo. para sa drug test. Sa drug test po daw. Tapos, at saka yung, dinala po kami sa ospital. Pagkatapos po noon, dinaretso po kami ng pagsangan, doon po kami kinulong. Pagsanhan Police Station. Opo. So, kailan kayo nilipat sa provincial jail from Pagsanhan? February po ata. February. So, pagkatapos noon, ano nang nangyari sa inyo? Pagkatapos na doon sa Pagsanhan. Doon po, nung kami kinasuhan na po, nagano na po, yung mga kasama namin, nagpiyansa, kami po, hindi po namin kaya.
Kaya napipilitan po kami mangulungan po. Meron ka sinabi about yung nag-ring yung cellphone mo. Tapos tinanong ka kung sino. Apo, yun po yung ano, yun po yung tiga Mandaluyong po, yung pong isang boss po namin. Anong pangalan? Ronquilme po. Ha? Ronquilme. Ronquilme. Anong first name? Alejandro po. Alejandro. Apo. Tapos, Nung pong ano, sinabi po sa akin, bakit daw tawag ng tawag yun? Sabi ko po, maglalaban po kasi kami ng manok, kinabukasan po. okay. Kinaumagahan po, maglalaban po kami ngayon. Ang sabi po sa amin, sige, sagutin mo, papuntahin mo. Pag pinapunta mo yan dito, nakuha namin yan, pauuwiin namin kayo. Yun po ang sabi. Kaya ngayon po, sa akin po, pinapunta ko po. Pumunta naman. Opo. Pumunta po. Saan pumunta? Sa Santa Cruz din po. Sa bayan po. Sa Tulay po. Tulay. Opo. Tapos, Doon po nila hinuli yung tao. hinuli nila Opo. May dala pong manok. si Ronquilme. Opo. Saan nila dinala? Binukod po nila sa amin yun. Dinala po nila sa Lumban. Lumban. Opo. Tapos, Kinasuhan din po ng drugs. Hanggang sa nakapagpiyansa po agad. kinasuhan rin ng drugs. Opo. Sa Lumban, Laguna. Opo. Hindi sa Pagsanhan. Hindi po. Binukod po kami kasi po tatlo po ginawa po sa amin eh. 3 bata, 3 po matanda doon sa Lumban po. Tapos yung 3 bata sa Pagsangan po. Tapos, Nung makasuhan na po kami, wala na pong ano, hanggang sa nandito na po kami, nangungulong po kami. meron kang sinabi sa affidavit mo doon sa NBI, nasabi mo, hindi kayo pinatay dahil may umarbor sa inyo. Sino bang umarbor sa inyo? Si Mayor Borter po daw. Mayor Volter. Volter Tiga Malaya po yun. Malaya. Opo. Siya ang Ang tumawag po daw kay Boss Atong. tumawag kay Boss Atong. Opo. Na ano? Na inarbor po daw kami kaya kami nabuhay. Kaya kayo Hindi pinatay. kasi narbor kayo. Opo. Volter no sir, Mayor Volter. Anong last name ng Mayor Volter yan? Yun lang po pagkakakilala ko po doon eh. Ano na po yun eh, stroke na po ngayon eh. Na-stroke? Opo. Na-stroke na po ngayon. Pero nung 2020, Mayor siya na anong bayan? nang punta po. Ha? Punta. Punta? Opo. Punta Rizal. Opo. Ano na po yun? Ex-mayor po. Ex-mayor. Ex-Mayor. Opo. Tapos yun, na-stroke na. Opo. Siya daw ang tumawag. Opo, opo. Kanino? Kay Mr. Atungang po. Mr. Chairman, Yes sir. paano mo nalaman? Nung po, In-arbor kayo. nung po dumalaw po sa amin yung lola po nung kasama po namin, kinuwento po sa amin. Sabi, pasalamat kayo kay Mayor Bolter. Tumawag siya kay Boss Atong. Kung hindi, matitiklop na kayo noon. Eh, si po daw Mayor Bolter ay may kaugnayan po sa kanila. May, kumbaga, nakakausap po niya si Boss Atong po daw. Kaya, natawagan po niya kaagad. Oh, Boss Atong. Pero Boss Ato. Boss Yun na. Ang tawag Sana tong oras na to matawagan, wala kasi akong kilala. Una-una, hindi talaga ako nagme-memorya ng pangalan. Sana matawagan kagad ngayon yan, para, yung mayor na yan, para malaman kung kilala niya ako. Kung nakakausap ko kung oras na to, sana matawagan. So ikaw ang sinasabi mo, wala kang kilalang Mayor Voltaire. Hindi ko, wala Dating Mayor Your Honor. Punta Rizal. Wala akong kilala na ganyan, wala talaga.
Alright. Sir, Yeah, yun lang ko, sir, yung Mayor Right. Voltaire pala ng Halahala Rizal, dating mayor ng Ah. Halahala Rizal. This is according to the affidavit sa NBI. Apo. wala na ngayon yung mayor na yun. Nasa kapatid ko po. Buhay na. Ay, buhay pa. Apo. Buhay pa po. O, pwede tanongin ng committee. Anyway, if you don't mind, Mr. Chairman, mayroon akong Yes, sir. Go ahead. kay Go ahead. Kay Mr. Ang. Granted na mayroong chope. Granted, palagyan na natin na mayroong mga nagchochope sa kwento at saka sa mga balitaan natin. Wala ba sa rules ng isabong how to sanction? How to sanction these game fixers? Ano ang mga rules ninyo pagka gano'n? Hindi ba dapat masyadong malaganap yung isabong para hindi natin intindihin yung sinasabing mga chope-chope na yun. So, ano ang mga rules or mga sanctions na ginagawa ninyo kung merong chope na nangyayari? Your Honor, ang chope nga kasi, kaparang niya, sa ordinary sabungan, pag may chope, yung ordinary to, yung without yung mga online na yan. Pagka yung chope doon, talagang hindi nila tinutuloy, sinasaktan ng tao, kung anong ginagawa. Ngayon dito sa amin, hindi rin namin, kasi hindi namin malalaman, pag meron kami nakita na alanganin, magre-request silang palitan lang namin ng manok. Ngayon, yung sinasabi nila na nanyupi sila, pumusa sila, Your Honor, hindi namin malalaman talaga yun. Kasi, pag nakita namin depresya, papalitan lang namin ng manok or hindi namin ipatutuloy yun. Ganun ang mangyayari. Pero hindi namin malalaman yung honor ng chope kasi hindi kami ang kapustahan. Ang kapustahan nila taong bayan papasok lang sa makina, tapos withdrawin nila. Mahirap po matrace Hindi basta-basta matitrace ang chope Ngayon, hindi ko alam kung paano ginagawa nilang chope, bakit nakakapusta sila ng ganun sa kabila. Tapos isang grupo pa nga sila. So, sa inyong, ano ba tawag sa inyo rito? Kayo yung namamahala Like for example, Lucky 8. Ano kayo sa isabo? Kayo operator. Yung isabo. Service provider lang kami, Your Honor. Service provider kayo ng isabo. Yung lahat ng mga nagsasabong po sa amin, member namin, tapos ibinebenta lang namin sa kanila yung palabas namin sa mga tao. Tapos kumukuha lang kami porsyento, tapos doon kami binibigyan namin yung kalahati sa mga agents, sa mga ganyan. Tapos, Total, mukhang ayaw suspindihin ng pagkor yung isabong muna habang nag-iimbestiga, no? Hindi ba kayo dapat gumawa ng paraan na magkaroon kayo ng mga sanctions o mga rules dyan sa mga game fixers? binabantayan po namin, pero talaga, wala naman po talaga, ako, sa aming pananaw, walang chope Kasi, tuloy-tuloy ang sabong, wala namang sinasabi lang na nyonyope sila, base doon sa sales, sa history nila, nakikita ko, bakit nila kinokontra lagi ito? Pero yung yung isa ni Inonog, nakalaban pa nung manok ko Kabuti pa ako natalo to. So, paano ko sasabihin chope yun, Your Honor? So, basta sa amin, talagang group kami Imposible makapasok ang chope pag hindi talaga is either pininas mo yung manok, pero sarili namin manok, I don't think na may gagawa ng ganyan Kasi membership to Alright, Mr. Chairman, perhaps pagkatapos dito sa we can hear from Mr. Butch Inonog na ilang beses na banggit kanina. Yes, sir. Yes, sir. Yung may isa pa po yata yung kasabay niya. Ano? Section. Okay na po. Okay ka na? Section. Andito yung dalawang section kayo. Narito na Sige, po. muna. 1 minute suspension muna, sir. Mag-share mo na ako sandali. Please share with us anong nalalaman nyo doon sa pangyayari sa Manila Arena. Noong January 13 ako yung owner ng McJJ. Ano? Ako po yung owner ng McJJ. Tapos, Ang kasama ko nga po, yung anak ko, si Amon, at saka yung si Denmark Sampiego. tama mo sila doon. Opo, Your Honor. Tapos, Wala naman po ako nakita ang mga commotion o ano pa man. Wala po kami nakita.
At wala naman po kaming mga nakitang pagbabago ng ano, kasi po yung pong aming ka-house sa nasa baba. So, nandoon ka. Naroon Nung po ako. katabi yung kak-house ninyo. Ano yung number ng kak-house ninyo? Hindi ko po tanda, Your Honor. Pero nasa baba po kami. Magkatabi kayo ng kak-house ng mga nawawalang tao. Nasa taas po sila. Sa taas sila, kayo sa baba. Baba po kami, Your Honor. Taga saan ka nga, Mr. Sikson? Tanay Rizal din po. Ha? Tanay Rizal na naman. O Tanay Rizal ka pa rin. So, kilala mo yung mga tao na yon, yung mga nawawala. Kilala po. Kilala mo. Kilala po yung dalawa, pero yung iba po, hindi po. Kilala mo yung dalawa. Yes, Your Honor. So, magkatabi kayo ng kak-house during Yes. the time. Hindi po mo magkalisya po. Yan, ganun po. Maganon. So, anong naobserbahan mo nung panahon na yun? Wala po naman ako nakita, Your Honor. Tahimik, wala naman pong commotion. Yung sinabi ni alias RV, kanina na nakita niya na pinag-hold yung mga taga-Tanay na nawawala ng mga gwardya ng Manila Arena. Hindi mo nakita? Hindi po, Your Honor. Bakit? Siguro po na panahon na yun, medyo nakahiga po lagi ako sa kak-house. Hindi ko po napansin yun. Nakahiga ka? Opo. All the time, nakahiga ka? Wala ka napansin doon ng mga pangyayari? Hindi po naman po, Your Honor. Pag may, kasi umaalis kami ng madaling araw sa Tanay, nadating kami ng arena, tapos maghapon na po yun, hanggang gabi. RB, alias RB. Nandun ba si Mr. Dison Section nung nangyari yon? Yes po. Nakita niya? Bali po nung naibaba na po yung tao, Ano no? naibaba na po yung mga biktima, Oh. nasabihan ko po si sir, pero wala na po yung mga tao, nakuha na po. So anong ginawa mo nung sinabihan ka niya na wala na yung mga tao na dinala sa ilalim, sa baba? Sinabihan ko po siya na tumigil pagsasalita. Kasi nga po, mga Pakitanggal nga yung ano mo, baba mo konti para marinig ka na mabuti. sinabi ko po sa kanya na wag na siya magsalita. Kasi nga po, kaibigan niya yung mga nawawala. Kasi nga po, si yung isa sa nawawala, si James Bakay, at saka po si Simprego, magkakaibigan, at yan po ay galing sa farm din ni Puchinunog na nahit ko sa kanya. Magkakasama po So sila. therefore, wala ka na obserbahan na nangyayari, siya naka-obserba na may nangyayari na dinala na yung mga tao sa baba, sa basement, sinabihan ka niya, after nung sinabihan ka niya, ang sabi mo sa kanya, huwag na maingay, huwag na magsalita. Sinabi ko po sa kanya dahil siya po lang ang panay-usap na sa akin ng ganun nga po, pero hindi ko naman maintindihan kasi galing nga po ako sa pagkakatulog, galing po sa pagkakahiga. Nanatili po ako nakasahigaan. So ganun yun, nandoon siya, nakahiga lang. Yes po. Sa sinabihan ka niya na huwag magsalita. Bali po nung nagkikwento po kasi ako sa kanila, dumating po yung isang runner po ron, nagpalimber na po ng manok. Kaya po yung sinasabi ko po sa kanila, hindi na po nila siguro naintindihan kasi po iniintindi na po yung manok na ilalaban namin. Okay. How about ikaw, Mr. Edison Sixon? Ay, yung anak, Hamon, ano masasabi mo? Nandoon ka rin noong panahon na yun? Opo. Tapos, ano na-obserbahan mo? Wala naman po. Wala naman pong gulo na nangyari po. Wala ka na-obserbahan? Wala po. Hindi ka na, nandoon ka nung sinabihan niya yung tatay mo na yung mga kasamahan ninyo ay yung mga ibang taga-Tanay, dinala na sa baba, sa basement? Hindi ko po alam po yun. Siya lang po nagsasabi noon eh. Ha? Naikwento lang po sa amin pero di po namin nakita. Pero nakwento niya sa'yo na dinala sa baba. Hindi ko po na... Hindi mo siya kasama doon, sinabihan? Nagsasalita po ako sa kanila. Hindi ko po alam kung iintindihan po nila yung sinasabi ko. Pero po, nung pagbalik ko po ng kak-house, nagkwento po ako. Pero po sabi nila, huwag ka nang maingay at baka may makarinig pa sa'yo, madamay pa tayo. Ganun po ang sabi nila. Sino nagsabi nun? Si Boss Jojo po.
So, ibig sabihin, takot ka. Kaya sinabihan mo ito na huwag na maingay. Wala po akong natatandaan na gano'n, Your Honor. Na? Hindi ko po, ang ibig ko po sabihin, hindi ko po na, sinabihan ng gano'n, kundi ang sabi ko lang po sa kanya, huwag ka nang mag-ingay at baka ikaw ay madamay. Kasi nga po, magkakaibigan siya. Kung ano man sinabi, Yun nga. Parang sinabi mo rin na takot ka rin. Huwag kayong maingay. Huwag ka maingay at madadamay ka. Parang takot kasi ka. nga po, wala naman ako nakita. Wala naman po kami nakita pangyayari. Kaya nga, ito lang, napakasimpleng tanong.